You make me laugh and happy every time you're around. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ikasyam na kabanata. Nagkatitigan sila Jenny at Hugo at para bang ni isa sa kanila ay ayaw magsalita. Ikaw na mauna, Sir Hugo. Wika ni Jenny at natahimik. No, ikaw na. Ngunit hindi nagpatalo si Jenny. Tila ba kinakabahan siya sa salitang sasabihin at bibitawan ni Hugo. Fine. Para bang hindi mapakali si Hugo at umupo sa kama bago nagsalitang muli. My father want me to marry Anika, yung anak ng business partner ni Dad, para mas lalong lumawak yung impluwensya namin. I know it was for the company and to be the most influencer, pero I felt I don't want to do that. I can't decide. Ano bang gagawin ko? Pagkukwento ni Hugo at tila ba naguluhan si Jenny. Bakit na naman sinasabi sa akin lahat ng yan? Kunot noong tanong ni Jenny sa kanyang boss na si Hugo. Alam mo kasi komportable na ako sa'yo. Feeling ko responsibility ko na sabihin sa'yo yung problemang to for some reason. Ang hirap kasi. And I know you can help me. Paliwanag ni Hugo kay Jenny. At napatulala naman si Jenny sa mga binitawan na salita ni Hugo. Para bang ang bilis ng puso niya dahil sa mga sinasabi ni Hugo. Gawin mo kung ano laman ng puso mo. Kung ano bang nais ng iyong damdamin. Yan lang masasabi ko. Wika ni Jenny dahil wala siyang salitang masabi. Natahimik naman si Hugo at napaisip kung ano nga ba ang nais ng kanyang damdamin. Ano bang laman ng puso niya? So what do you want to tell? Tanong ni Hugo at para bang nilihis ang pinag-uusapan. Kung si Jenny ay desidido kanina na sabihin ang katotohanan, ngayon ay para bang nawalan siya ng pag-asa. Nawalan siya ng pag-asa na magiging totoo pa ang kanyang nasa isipan, na magiging buo at masaya pa sila tulad ng kanyang pangarap. Gumiti si Jenny sa pagkakataong ito ay ginawa niyang alam niyang tama. Birthday ng triplet sa Sabado. Baka gusto mong umattend ng birthday party nila. Magiging masaya sila kapag nakadalo ka. Pero kung busy ka at madaming gagawin, ayos lang naman kung hindi ka makakapunta. Wika ni Jenny. Sa muling pagkakataon ay nagsinungaling na naman siya kay Hugo. Saturday? It's my birthday too. Siyempre hindi ko naman pwedeng palampasin yun. Of course, I will celebrate my birthday with them. Wika ni Hugo. At para bang nawala bigla ang kanyang problema. Sige po. Wika ni Jenny at lumabas na ng silid ni Hugo. Pinagpatuloy niya ang pagtatrabaho at para bang ang bigat ng kanyang damdamin. Habang nagdidilig ng halaman ay biglang may nanggulat kay Jenny. Tulala ka! Gulat ni Hugo kay Jenny. Sa sobrang gulat ni Jenny ay napaharap siya kay Hugo at nabasa ito ng tubig mula sa hose. Hala, sorry! Wika ni Jenny at humingi ng tawad kay Hugo. Inagaw naman ni Hugo ang hose kay Jenny at nagbasaan silang dalawa. Ano, mangbabasa ka pa? Nakangiting wikang tanong ni Hugo sa dalaga. Tawang-tawa naman si Hugo sa hindi maipintang mukha ni Jenny. Kapwa basa na ang dalawa. Di ko naman kasi sinasadya yun. Bakit ka ba nang babasa? Tila naiirit ang wika ni Jenny kay Hugo. Ngunit lumapit ang binata kay Jenny at ngumiti. You make me laugh and happy every time you're around. Nakangiting wika ni Hugo at kinuha ang tuwalya sa isang bench at inilagay iyon kay Jenny. Umalis na si Hugo at hindi maalis sa kanyang mga labi ang ngiti. Samantalang si Jenny ay nalilito na sa kanyang nararamdaman. Hindi niya malaman kung kikiligin ba siya sa biglaang pagbabago ni Hugo o kabahan dahil baka mapahamak lamang siya at lalong mag-asala sa lalaki. Sa isipan niya, ay bakit nga ba ang hirap magsabi ng totoo? Ngunit isa lamang ang sagot dahil takot siyang harapin ang katotohanan
na kanyang itinatago. Nagbihis na si Jenny at nagpatuloy sa pag-aayos ng mga gamit at tumulong sa mga kasamahan sa paglilinis at pagluluto. Samantalang si Hugo ay hindi na maiwasan pa na hindi titigan at humanga sa dalaga. Para bang matagal niya nang kilala ang dalaga, ngunit hindi niya alam. Maging siya ay naguguluhan na sa kanyang sarili. Mabilis na lumipas ang panahon at 2 araw na lamang ay kaarawan na ng triplets, maging si Hugo. Jenny, anong plano mo sa birthday ng triplets? Nagulat pa si Jenny sa pagsulpot ni Hugo mula sa kanyang likuran. Nasa hardin ngayon si Jenny at nagdidilig. Madalas dito naaabutan ni Hugo ang dalaga at nakakahanap ng tiyempo upang makausap pa to. Simple lang naman po ang selebrasyon namin. Tulad lang din ng dati. Ito kasing dadating na Sabado, 5 kaarawan ng triplets. At gusto ko na maipadama sa kanila kung gaano ko sila kamahal. At kung gaano ako kasaya na naging parte sila ng buhay ko. Kahit hindi ko inaasahan ang kanilang pagdating. Na-carried away na si Jenny sa kanyang nararamdaman. At hindi na namalayan na masyado na siyang madaming nasabi kay Hugo. You are a great woman. Sana meron din akong nanay o katuwang sa buhay na katulad mo. Natawa naman si Jenny sa sinabi ni Hugo. Grabe nanay talaga. Mukhang mas matanda ka naman sa akin. Ilang taon ka na pala, sir? Pag-iiba ni Jenny sa kanilang usapan. 23 na ako. Pero sa Saturday, 24 na ako. Tumatanda na pero still fresh and looking young. Halos mamatay na si Jenny sa kakatawa sa sinabi ni Hugo at napakunot naman ang noo ni Hugo at nakatitig sa dalaga. Wow buhat na buhat ka, sir. Pero napatawa mo ko dun. Joker ka pala, no? Wika ni Jenny at bigla naman umalis si Hugo at tila ba napiko nito sa mga sinabi sa kanya ni Jenny. Hala, nagbibiro lang ako. Gwapo naman talaga siya Bulong ni Jenny at mumuso pa. Hindi naman niya narinig ni Hugo dahil umalis na ito. Pikunin! Natatawang bulong ni Jenny at ipinagpatuloy na ang kanyang ginagawa. Buong umaga natahimik ang paligid ni Jenny, ngunit pagdating ng hapon ay nanggulo na naman sa kanya si Hugo. Jenny, ano palang gusto ng triplets? Hindi na lubos maisip ni Jenny kung tungkol ba talaga sa triplets ang nais pag-usapan ni Hugo o gusto lang nitong makuha ang atensyon niya. Kahit ano, sir, basta galing sa puso mo. Sige, dito na po muna kayo. Busy ako Gumiti pa si Jenny. Siya nang umiwas sa lalaki dahil pakiramdam niya ay mali ang kanilang ginagawa. Kahit na wala naman silang masamang ginagawa. Basta sa isipan ni Jenny ay mali iyon dahil may babae nang nakalaan para kay Hugo. Mabilis na lumipas ang araw at dumating na ang araw ng kaarawan ng triplets, maging si Hugo. Abala si Jenny sa pag-aasikaso at pagluto, ngunit hindi niya nalimutan na bilhan ng regalo si Hugo. Ate, sino mga bisita natin? Tanong ni Ali sa kanyang ate. Wala naman masyado siguro, mga kapitbahay lang. Tapos si Sir Hugo. Alam mo ba si Sir Hugo kapareho niya ng birthday ng triplets? Nanlaki ang mga mata ni Ali sa kanyang narinig. Talaga? Kung dadalo siya, ibig sabihin, sabay niyang ipagdiriwang ang kanyang kaarawan at ang mga triplets? OMG, ang saya nun! Wika ni Ali at tila ba excited sa mga magaganap. Nagluto na lamang si Jenny at hindi pinansin ang mga sinabi ni Ali. Masyado siyang abala para makipag-usap sa kanyang kapatid. Niluto ni Jenny ang spaghetti, pansit, palabok at higit sa lahat ang kanyang special recipe na leche flan na para bang nagsilbing cake ng mga ito. Maliligo lang ako nakabihis naman ang triplets Wika ni Jenny at baka sa mukha nito ang pagod. Okay na ang triplets, ate. Ang gawin mo na lang magpahinga. Mamaya ka na maligo at baka mapasma ka pa. Wika ni Ali at napaupo naman si Jenny. Doon niya naramdaman ang pagod at nakaidlip pa sa sofa.
Ilang minuto lamang ang tinagal nun kaya agad na nag-asikaso si Jenny. Matapos maligo at mag-ayos, inihanda na ni Jenny ang mga pagkain sa mesa at kinuhaan niyo ng larawan. Magandang tanghali! Nagulat pa si Jenny sa biglaang pagpasok ni Hugo. Para namang nag-slow motion ang lahat nang humarap si Jenny kay Hugo. Ang ganda mo ata ngayon. Bagay sa'yo ang suot mong dress at ang gamit mong lipstick. Papuri ni Hugo kay Jenny. Namula naman ang mga pisngi ni Jenny dahil sa mga sinabi ni Hugo sa kanya. Nako, Sir Hugo, matutunaw yan si ate. Singit ni Ali, bitbit ang triplets. Napangiti naman si Hugo at bumaling sa mga bata. Happy birthday sa inyo! Wika ni Hugo at iniabot sa tatlong bata ang bitbit niyang mga regalo. Happy birthday din po! Wika ni Joseph at napangiti naman si Hugo. Paano mo naman nalaman? Tanong ni Hugo sa bata. Kasama po ako ni Mama nang bumili ng regalo. Tumawa pa si Joseph at siya na mismo nag-abot ng regalo na binili ni Jenny para sa binata. Nanlaki ang mga mata ni Jenny nang maiabot na ni Joseph ang regalo sa lalaki. Nako, sweet naman pala. Pagpaparinig ni Ali at kumendat pa sa kanyang ate. Dito na muna ako. Wika ni Jenny at umiwas na muna sa binata. Namula ang kanyang pisngi at gustuhin man niyang paggalitan si Joseph, ngunit tapos na. Nangyari na. Nag-umpisa ng pagdiriwang at unti-unti nang dumating ang mga kapitbahay nila Jenny. Kantahan niyo naman sila, Jana! Wika ni Aling Tanya at nag-umpisa naman ang nagkantahan ng mga bisita. Happy birthday to you! Kanta ng mga ito at masayang ngumiti ang mga ito. Blow the candle! Sigaw ng mga ito. Sabay-sabay na inihipan nila ng triplets ang kanilang leche flan cake. Tumulong si Hugo kay Jenny sa pag-aasikaso sa mga bisita. Nako, kaya ko na dito, maupo ka na lamang doon. Bisita ka din na dapat inaasikaso. Wika ni Jenny kay Hugo at inabutan niyo ng isang plato at sinandukan ng mga handa. Unahin mo na ang triplets at ibang bisita. Sabay na lang tayong kumain. Gusto ko din naman itong gawin. Wika ni Hugo kay Jenny at napangiti naman ang palihim si Jenny. Hindi niya maiwasan na kiligin sa pagiging mabuting tao ni Hugo sa kanya at pagiging sweet at kind nito. Inaasikaso na nila mga bisita at bigla na lamang nawala sa paningin ni Jenny si Hugo. Ali, nakita mo ba si Hugo? Tanong ni Jenny sa kanyang kapatid. Hugo lang Nandun siya kasama ang triplets. Tingnan mo si Sir Hugo, para siyang isang mabuting ama sa mga bata. Wika ni Ali kay Jenny at kumiti. Dumako naman ang tingin ni Jenny sa kanyang mag-ama at nakita niya ang mga ngiti ni Hugo sa mga labi at kita niya kung gaano ito kasaya na kapiling ang mga bata. Ang saya niyo ata rihan. Wika ni Jenny at naagaw niyang atensyon ng lalaki. Kumain ka na ba? Naku, alam kong pagod ka na dito ka no. Maupo ka muna. Sando ka na kita. Hinila pa ni Hugo si Jenny, dahilan para mapaupo ito. Agad na umalis si Hugo at kumuha ng pagkain para kay Jenny. Para bang over the moon na si Jenny sa pagiging sweet ni Hugo sa kanya. Matapos ang okasyon ay tumulong pa si Hugo kay Jenny sa pag-aayos sa mga kalat at naghugas sa mga plato. Salamat talaga, Sir Hugo. Laking tulong mo sa akin pero hindi mo naman po kailangan gawin yon. Wika ni Jenny kay Hugo. It's okay, na-enjoy ko naman at masaya ako na nakasama ko kayo sa isa sa pinakamahalagang selebrasyon ng aking buhay. Enjoy na enjoy ako. At itong unang beses na nagdiwang ako ng kaarawan na may kasamang nag-celebrate. Wika ni Hugo kay Jenny. At hindi maalis sa mga labi nito ang ngiti. Ganun ba? Yung parents mo hindi ba umuwi kapag birthday mo? Tanong ni Jenny kay Hugo. Hindi madalang lang. Wika ni Hugo. Naramdaman ni Jenny ang lungkot na dinadamdam ni Hugo sa puso nito. Nagkatitigan pa sila at unti-unting lumapit si Hugo kay Jenny.
you really look familiar. Wika ni Hugo kay Jenny at tumitig sa mga labi ng dalaga at ngumiti. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Saan kaya hahantong ang eksenang ito? Magkaroon na kaya ng lakas ng loob si Jenny na ipagtapat kay Hugo ang buong katotohanan? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.